mga karag-karag, welcome back to my vlog. Isang nakakabang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. O, share ko lang tong chismis sa inyo ha. Kanina mga alas 4 na madaling araw dito sa Lasak City. May raid na nangyari doon sa kapitbahay namin. Uy, mga alas 4 tapos malakas na putok tapos may sigawan ba. Ay, bigla ako napatalon sa higaan ko. Hala, kung saan man ron. Ayun, nung chinek ko konti sa nung sumilip ako sa bintana, bitaw. Hala, may mga mga pailaw ng mga sasakyan tapos may mga naka-uniforming may dalang armas. Dayon, may ingay talaga ba dayon. May mga flashlight bitaw. So, dali akong tumakbo kasi nandiyan natulog si Kinoy. Ginising ko, Kinoy. Nang kurog ko, oy. Tapos nung sinilip namin ni Kinoy sa sa bintana, hala ka nahuli si hala, ganun na kami yung haka-haka namin kung sino yung hinuli. Naghintay talaga kami ng matagal na oras mga karag-karag kasi nga madilim, takot din akong lumabas. Tapos dito lang ako sa kwarto ko, tapos si Kinoy pinapasok ko sa kwarto ko kasi chinek namin dito kasi may bintana yung kwarto ko na maliit. So chinek namin doon. Hala, tapos panay yung ispat ba yung flashlight ko, kinita ko baka makita tayo kasi hindi namin alam kung pulis ba or amado or whatsoever kita. So hinintay namin na umaga na, so naglabasan na yung mga people of Lasak City. So yun nga yung kapitbahay namin ni raid sila kasi nga hinanapan ng baril or mga granada, mga ganun na mga bitaw. Wala naman silang nakuha. Palpak yung operasyon nila. Kasi wala naman talaga. So ang ending nun, ayun lang, nagsasayang lang sila ng gasolina nila. Kasi yung siguro yung nila ba, ang tagabigay ng info na wrong sent. Kaya yun, napataka lang po sila galore. Grabe yung kanina talaga napaka-intense ng kaganapan dito sa Lasak City. Yung mga people of Lasak City kanina, mga karag-karag, nung madaling araw, kanya-kanya silang share ng kanila mga experience bitaw sa nangyaring raid. Watch this. So mao to nahitabo ganihang alas 4 gyud kapin sa kadlaw. Gi-raid na po diri sa Lasak. Ambak ko sa koy daanan labi na ko kinsay nagpatay na pud ba. Sa dihang halaka. Daghan man kay nag-ispat na drone nga gipalupad. Dayo nakaparking na ang mga sakyanan. Ay wala na. Hadlok man ta mo gawas. Sige nagsige rin taw mig panglili sa bintana. So ang ending ato jud nga raid nila. Palpak wrong info kay sila ba. Sayop jud kaayo as in wa gyud. Wa jud na tukma bitaw. Ora jud ang akong kuan. Narong send sila. Pastilan. So back to normal na ang kinabuhi sa Lasak City after mahitabo ang kinalit-kalit bitaw na red na rasa. Gibati talikod lang daw. So yung gibati gani ha. Akong gibati dam. Abira na akong utot rato dam. Utot. Utot dam oy panuha ka din kayo mo na upanda na masok na sila lang sa abuhan. Parang unsa man imo ikasulti ganihan ni ambak pug kakol. Wala naglandaw ko, nagpaboto. Pidiya. Mao ipag-ambak sa pidiya. Buto na. Aning buto na. Sa kaganiha? Gitagigi ko ani mong naong ni bibi. Ko ni mama pag-ala. Pag-ala kay Marites maning ana. Hani. Sakit talaga. Kani o tanan andira. Unsa pa gibati nimo ganihat eh? Bat, oy. Ingon na ako pato. Ingon ko. Hingawas ko kay ingon. Unsa ko ron? Sus kay kita ko pulis di nga diagi di ingon ko dai. Mag-ana ko pa manirado ko. Si ano pa bago. Ano ni pulis? Kanigong diari igogod. Si mama pa. Wala lang tay pulis. Si Kinoy jud akong gipukaw. Kinoy. Kung malawa kung tako ni ko piste madunggan dati. Then mag-check na ko sa si mama pa. Giubo. Sino ba? So yan ang mga karag-karag ang mainit na kaganapan dito sa Lasak City. At eto na nga ang latest na chismisan galore na pinag-uusapan at pinag-chismisan din ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media na kung saan nadawit ang Miss Universe Philippines Organization sa kasikatan ngayon ni Maring Sara. Usap-usapan ngayon dito na hawak pala ng 2 taon ni Madam Sara Diskaya ang Miss Universe Philippines Pasig
Siya pala yung ano nito, namamahala bitaw. So ang tanong ng karamihan, alam ko naman siguro na updated din kayo sa mga kaganapan ngayon sa nangyari ngang kontrobersiyang flood control sa Pilipinas, di ba, na kung saan grabe nilimba talaga yung ano bilyones na ano na para sana sa flood control. Nakakaawa ang Pilipinas. No, kaya pa ba, Pins? Kaya pa ba? Naluka ako doon habang nakikinig bitaw ako sa Senate hearing, bitaw na, hey, naunsa na ba, uy? Hindi sila nakonsensya, no? Na ang daming mga Pilipino, nakagaya din natin na, ano bin, lumalaban ng patas, bitaw, nagbabayad tayo ng buwis, tapos yung mga ano din, mga kababayan natin na nabahaan talaga, yung habang sila yung ano nangurakot bitaw na ginasta, nilusta yung pera ng ano mga Pilipino, parang wala lang sa kanila, di ba? So habang ano nga nakikinig ako doon sa Senate hearing, makakarag-karag, at to nga nung na-check ko yung bakit napasama ang ano Miss Universe Philippines Organization sa mga chikahan ngayon ng mga beauty pageant lovers, dahil nga pala isa si Madam Sara sa humawak sa Miss Universe prangkisa sa Pasig. So, ang tanong ng karamihan, bakit daw hinayaan ng Miss Universe Philippines Organization, hindi man lang daw ng background check ang ano bitaw, MUPH organization sa mga ano bitaw, politiko. So, at nadawit pa yung ano pangalan ni Shamsi kasi nga parang inanungan niya si Madam Sara bitaw noon sa kampanya. So, napaka-komplikadong usapan na kagaya kung walang masyadong alam bitaw sa mga ganitong kalakaran sa politiko, tapos madamay bitaw ang ano pageant world, di ba? So ewan ko sa inyo mga karagkarag kung ano yung magiging reaksyon ninyo tungkol nga dito sa sabi nila dapat mag-background check ang Miss Universe Philippines Organization bago ibigay ang prangkisa sa ano bitaw, sino yung hahawak sa bawat probinsya. Kasi ang dami mga kontrobersi ang naglabasan ngayon na kaya daw tinanggap ng ano MUPH organization ang ano na si Madam Sara yung hahawak sa prangkisa ng Pasig kasi limpak-limpak daw na salapi yung binigay, yung mga ganong pa-issue ba na pinag-uusapan nila. Dapat i-drop na daw or alisin na si Dikaya sa prangkisa ng Pasig sa Miss Universe Philippines organization. So ewan ko kung may alam kayo sa chismis na to mga karag-karag. Ito lang yung mga light na nasagap ko. Dapat nga bang wag pasalihin ang mga politiko na humawak ng mga prangkisa sa mga beauty pageant para iwas kontrobersiya, para maano ba, kung politika lang, kung ano pageant lang sa ano. Kaso nga, di ba, ang isang organisasyon, lalo ang beauty pageant, tagahanap ng sponsor. So ewan ko sa inyo mga karag-karag, wala akong masyadong malalim na knowledge sa mga ganitong mga pa-eksena. Ibigay ko sa inyo yung comment section kung ano yung magiging opinion niyo dito sa issue na to. Magingay tayo sa comment section. Mahirap kasi magsabi tayo, mag-react ako, tapos wala man akong katalinuhan sa mga bagay na ganito. Ay, ang alam ko lang mga chismis lang naman. Di ba? Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.